Estranghero ka ba at di mo alam? So, hindi nila alam na ang kausap nila ay si Jesus. Amen? At hindi lang muna nagpakilala ang Panginoon sa kanila. Sabi diyan, ang mata nila ay holden. Okay? Their eyes were holden that they should not know Him. Okay? So, pero tatandaan po natin na ang Panginoon po ay walang pagkukulang sa sino man sa atin. Okay? Kahit tayo'y nalulungkot ay may dahilan kung aalamin mo lamang, matitrace mo kung ano ang dahilan ng iyong kalungkutan at biglang mahihiya ka na lang na nalulungkot ka na wala naman palang kapararakan, di ba? So, ngayon po, pag-usapan natin ang tatlong bagay tungkol sa Amos believers na to at salaminin natin. Tingnan natin ating mga sarili kung tayo ba ay paminsan-minsan kagaya nila. Okay? Number 1, yung problema nila. Their problems. Ang problema po nila, kaya sila malungkot. Okay? Number 1 ay because of the lack of faith. Lack of faith. Sinabi ng Panginoon sa kanila na sa verse 25, and He said unto them, O fools, mga mangmang kayo. Believers yan ha. Tinawag ng Panginoon na fools and slow of heart to believe all the prophets have spoken. Okay? So sila ay merong slackness of their heart. Okay? Meron silang lack of faith. Diba? Sabi ng Panginoon, napakabagal nyo namang paniwalaan ang sinabi ng mga propeta tungkol sa akin. Okay? So, yan ang problema. Yan po ang reason ng ating mga sadness. Okay? Kapag hindi ka talaga malago sa iyong pananampalataya, okay, at nagtitiwala ka sa sarili mong galing, sarili mong pangunawa, okay, at ang laban ay ginagawa nating physical, no? Ginagawa nating temporal, nilalagay natin sa ating mga bisig, hindi doon sa spiritual, di natin ginagamitan ng spiritual na mata. Okay? Kaya nga dyan, nabulagan sila. Ang kausap na pala nila ay yung Kristong nag-resurrect sa libingan. Okay? Lack of faith, sabi ng Panginoon. Okay? Tingnan niyo po sa verse 21. Ito ang sabi nila, but we trusted, nagtiwala kami, we trusted that it had been He which should have redeemed Israel, and beside all this, today is the third day. Ibig sabihin, inabangan talaga nila, nagbilang sila ng araw. Ibig sabihin, naniwala sila na si Kristo ay magre-resurrect in the third day. At binilang nila. At ang sabi nila, ito ang pangatlong araw na dapat mag-resurrect na siya. Okay? Bakit? Kung kailan nandun na nga sa pangatlong araw, ay biglang nawalan sila ng pag-asa. Okay? Parang Pedro din na nakalakad na nga sa tubig. Okay na eh. Nakalakad na sa tubig eh. Natalo niya na yung law of gravity. Di ba? Nakalakad na sa tubig, pero ba't nag-alinlangan pa? Ayun, lumubog tuloy. Okay? Nasaway tuloy. Amen? So ito, naniwala sila, nagbilang sila, binantayan nila ang third day, tapos sila'y updated. Bakit? Tingnan niyo sa verse 22. Yes, sabi nila, and certain women also of the company
So, sino yung women na pumunta sa libingan na nakita nilang empty na yung libingan? Di ba si Mary Magdalene pumunta doon? Tapos yung another Mary, pumunta sila doon sa libingan, napatunayan talaga nila na nag-resurrect ng Panginoon. Wala talaga ang Panginoon doon sa libingan. Ang natagpuan nila ay yung nakatupi na lang na damit. Di ba? O sabi nila, "Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at that sepulchre, and when they found not his body, they came, saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive." Okay? And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said, but him they saw not. Updated sila kung paanong ang mga babae pumunta doon at nakitang wala, tapos ang mga babae ay pupunta sa mga disciples at nagsabi na wala ang Panginoon doon, at ang mga disciples ay pumunta doon sa libingan at wala talaga ang Panginoon doon. Updated itong dalawang to. Pero ang nakapagtataka, updated sila sa mga ganong bagay, pero doon sa dapat nilang paniwalaan, yung prophets, di ba sa verse 25, slow of heart to believe all the prophets have spoken. Yun ang mahirap. Yan ang problema po. Amen? Yung kwento ng mga tao naniniwala ka. Yung hindi inspired na istorya, updated ka at naniniwala ka. Subalit yung sinabi ng mga propetang matagal ng panahon na magaganap kay Kristo, slow of heart sila na paniwalaan yun. Diba mas matibay yung nakasulat na, mas matibay yung bago ka pa isilang nandyan na, yun ang paniniwalaan mo. Diba? Yun ang nangyari sa kanila. Yan ang problema po nila. At yan din ang problema ng maraming Kristiyano. Amen? Mas naniniwala tayo sa mga kwento na ang iba ay totoo, ang iba ay hindi totoo, marami hindi totoo. Okay, dito, totoo naman talaga yung mga kwento dyan. At okay, tama na sila ay updated. Kung ano ang ginawa ni Mary, sino yung mga dumalaw doon, kwento pa nila kay Jesus yan Diba? Pero, ang saway sa kanila ng Panginoon is slow of heart kayo na paniniwala sa Scripture. Okay, that's the problem. Kaya nga dapat lumago tayo sa Scripture. Amen? Kung ano ang nakasulat, mangyayari. Kung ano ang isinulat, nangyayari. Okay? So, ano ang problema nila? Lack of faith. Pangalawang problem nila, verse 17, ay lack of sight. Okay? Lack of sight. Tingnan niyo po sa verse 17. And he said unto them, 16, but their eyes were holden that they should not know him. And he said unto them, what manner of communications are these, that you have one to another, as you walk and are sad? Okay? So, hindi lang lack of faith, kundi lack of sight. Nangyari na rin yan minsan kay Mary, di ba? Si Jesus Christ ay napagkamalan niyang gardener. Tama? Sa John chapter 21 or 20, di ba? Si Mary ay hinanap niya si Jesus, tapos napagkamalan niya si Jesus na isang gardenero. Sabi niya, kung saan mo man siya dinala, ibigay mo sa akin. Ipakita mo sa akin. Buti sabi ni Jesus sa kanya, Maria. Nung marinig ni Maria ang pangalan niya na binanggit nung akala niyang gardener, nakilala niya na si Jesus yun. Amen? At ang sabi niya, Rabboni or Rabboni, which is being interpreted, Master. Okay? Tapos sabi ni Jesus, huwag mo kong hawakan sapagkat di pa ako nakakarating sa aking Ama. Di pa ako nakakaakyat sa aking Ama. Amen? So, yung sight ni Mary, nag-blurred because of sadness, because of, di ba, sorrow. Ito din, because of their sadness, these Emmaus Road believers ay natakpan ang kanilang vision, natakpan yung kanilang physical na mata.
ng kanilang mga pagluha o kalungkutan. Amen? Hindi po masamang maging iyakin. Hindi masamang maging emotional. Amen? Pero wag lang sobra na hindi mo na tinititigan kung sino kausap mo. Hindi mo na tinitingnan sinong kausap mo. Amen po? Kausap na nila si Jesus, pero ang mata nila ay blurred. Hindi nila nakilala. Nakilala lang nila ang Panginoon diyan nung nagbiyak na ng tinapay. Amen? O, kung di pa pala nagbiyak ng tinapay, hindi nila marirecognize na ang kausap nila ay si Jesus, the resurrected Christ. Amen? May mga panahon ba sa ating buhay na hindi natin nare-recognize ang blessing ng Diyos gawa ng ating mga kalungkutan? Diba? Nakafocus tayo masyado doon sa nagpapalungkot sa atin. Nakafocus tayo masyado doon sa negative side ng buhay. Amen? At hindi na natin na-appreciate yung kagandahan ng Panginoon. Natatabunan na yan ng ating mga luha. Huwag tayong ganon. Amen? Their problems, lack of faith, lack of sight. Pangatlo, lack of understanding. Yan ang problema nila. Verse 20. Okay? Ang sabi nila dyan, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. Okay? Yan. Verse 27. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Ang akala nila, si Jesus ang kulang sa understanding. Ang akala nila sa verse 18, no? And the one of them whose name was Cleopas answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and has not known the things which are come to pass therein these days? Sabi nila, ikaw ba estranghero lang sa Jerusalem at hindi ka oriented o hindi ka na-inform sa mga nangyayari? Akala nila yung kausap nila ang walang unawa, walang pagkaintindi sa naganap sa mga nagdaang araw, pero sila ang walang unawa. Amen? Dahil lahat namang sinabi nila ay talagang nangyari kay Jesus, huminto nga lang sila doon sa kawalan nila ng pananampalataya na ang Kristong yan ay nag-resurrect talaga. Marami pong tao na pwedeng maniwala na si Kristo ay namatay. Okay? Pwedeng maniwala na si Kristo ay inilibing. Amen? Pero pag hindi ka naniwala na siya'y nabuhay ulit, nag-stop lang sa kamatayan at pagkalibing, ang ibanghelyo mo ay kulang. Amen? Ang ibanghelyo po ay buo kapag ka Christ died, buried, and rose again the third day. Amen? So makita natin na sila'y lack of understanding. Okay? Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon dyan sa verse 27, in-expound niya ang scripture sa kanila. Matindi ito. Amen? Higit pa sa Bible college course ang ginawa ni Jesus Christ na expounding sa kanila. Amen? Higit pa sa pag-aaral sa Sunday school ang ginawa ni Jesus sa kanila. Amen? Tutorial. Pansinin nyo, ang ganda beginning at Moses. Di ba ang Moses ay Pentateuch. So, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Beginning at Moses, he expounded, sabi niya, and all the prophets. So, yung prophets, di ba, dalawa yung division yan. Merong minor prophets at major prophets. So, mula kay Moses, sa Pentateuch, hanggang doon sa, tawag yan, yung Isaiah hanggang Malakay. Prophets, di ba? All the prophets. So, Isaiah hanggang Malakay. 5 major prophets and 12 minor prophets. In-expound ni Jesus doon sa Amos Road believers. Di ba? Isang araw lang yun. Amen? Grabe. Pwede na silang mag-graduate. Pag-graduate nila, talagang sila'y
doctorate na. Kasi mismong si Jesus ang nagturo sa kanila. Kailangan i-expound. Bakit? Kasi able learning. Okay? Sila'y aral ng aral pero hindi dumarating sa aral ng katotohanan. Kaya kailangan pang i-expound ni Jesus sa kanila ang mga sinabi ng propeta tungkol sa kanya. Amen po? So, lack of faith, lack of sight, and lack of understanding. Okay? Yan po ang problema nila. So, tandaan po natin, i-check din natin sa ating mga sarili, no? Ano ba ang problema mo? Ano ba ang nagpapalungkot sa'yo? Di ba? Ano ba ang pagkaunawa mo tungkol kay Kristo? Siya ba ay namamatay taon-taon? Okay? Siya ba ay nag-stay lang sa libingan? O siya'y bumangon ulit? At siya'y umakyat sa langit? At siya'y naghahanda ng kanyang pagbabalik? Amen? So, makita nyo po na itong Amos Road believers ay naging problema nila ang mga bagay na yan. Okay? Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hinarap niya sila para isolve ang problema. Amen po? Okay. So, number 2, their privileges. Ang privilege nila ay ito. Verse 15, and it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Ang privilege nitong dalawang believer na to sa Amos Road, ang isa daw doon ay si Cleopas eh. Okay? Hindi nakalagay kung sino ang kasama niya. Maaaring isa itong lalaki or maaaring ayon sa ilang scholar ay Cleopas and other disciples or other believers. Okay? And baka Cleopas and his wife. Okay? Pero tinawag natin itong Amos Road believers. Okay? Ang kanila pong privilege dito ay ito. Sa dami-dami ng pakikitaan ni Jesus. Okay? Ay sila ay napili para pagpakitaan niya at pakisamahan niya. Di ba? Naglalakad sila, nakita nyo sa verse 15, si Jesus ay lumapit sa kanila at nakilakad na rin. Amen? Nakilakad kasama nila. Yung privilege, no? Na makikita nyo dyan, letter A, Jesus walked with them. He walked with them. Ang nangyari dyan, walking with Jesus. At ang maganda po kay Jesus Christ, He's not walking only doon sa mga faithful. Hindi siya nakikilakad kasama lang ng mga sabihin nating revive. Ang Panginoon po'y lumakad kasama nitong mga nalulungkot na disciple. Okay? So kaya sa panahon na ikaw ay nalulungkot, anyayahan mo ang Panginoong makilakad kasama mo. Amen? Oo. Bawal bang sumakay? Maglakad ka. Isama mo Panginoon. Amen? Mas maganda kung malungkot, maglakad ka na lang, huwag ka nang magsakay. Para nagmumuni-muni ka habang naglalakad. Okay? Pero mahirap kung naglalakad kang mag-isa. Kaya nga, two are better than one. So magsama ka. So magkasama sila, so kahit papano, nagkukwentuhan sila sa paglalakad, pero ang pinakamaganda doon, si Jesus ay sumama sa kanila. So, 3 na silang naglalakad. Amen? Kaya nga lang, blinded sila, hindi nila nakilala ang kasama nila. Okay? So, sabi ni Jesus, ano ang pinag-uusapan nyo? Okay? Bakit malulungkot kayo? So, may conversation na nangyari. Pero ang great privilege po dito, Jesus walked with them. Amen? Jesus is walking with us, lalo na sa panahon ng ating kalungkutan. Okay? Sa atin pong mga katatakutan, ang Panginoon ay nakikilakad kasama natin. Sa panahon ng pandemic, kasama natin ang Panginoon na naglalakad. Amen?
So, privilege po yan. Letter B, Jesus warned them. Habang naglalakad sila, kausap nila ang Word of God, okay, si Jesus Christ, at kausap nila yung Son of God, kausap nila yung Creator, kausap nila yung Rabboni, kausap nila yung Master, amen, kausap nila yung Savior, although hindi nga lang nila na-recognize na siya yun, pero ang great privilege doon, Jesus walked with them and Jesus warned them. Okay? Pinainit sila yung puso nila. Inamin nila yan. Tinan niyo po sa verse 32. Di ba? Nung nabuksan sa verse 31 ang paningin nila, nakilala na nila si Jesus nung nagbiyak ng tinapay. Okay? Nakilala na nila si Jesus, ang ginawa ng Panginoon, bigla siyang naglaho. Bigla siyang umalis. Okay? Kasi na-recognize na siya eh. At isa pa, solve na ang problema nitong Amos Road believers. Okay? Na-expound na sa kanilang scriptures. So kaya nung nakilala na nila na si Jesus pala ang kasama nila, amen? Ang Panginoon ay naglaho, verse 32, nag-usap ulit sila. Anong sabi? And they said one to another, did not our heart burn within us? Ibig sabihin, napapansin na pala nila na mula pa doon sa umpisa nilang pag-uusap, pakikipag-usap tayo Jesus, nararamdaman na nila ang init ng kanilang damdamin, nararamdaman na nila na ang puso nila ay kakaiba ang tibok, di ba? Meron na silang nararamdamang kakaibang warm, no? Dahil kausap nila ang Panginoon. Kaya nga, narealize lang nila nung ang Panginoon ay naglaho na. Ang sabi ng isa sa kanila, hindi ba natin, sabi niya, did not our heart burn within us while He talked with us, by the way, and while He opened to us the scriptures? Di ba? So, ito po ang privilege, no? Kapag ka ang Panginoon ay kausap mo, kasama mo, lumakad kang kasama ang Panginoon, siguradong paiinitin ulit ng Panginoon ang puso mo. Okay? Lalo na kung ang salita ng Diyos ay in-expound ng Panginoon sa iyo. Okay? Tatandaan natin, sa Jeremiah chapter 23, verse 29, Jeremiah 23, verse 29, may bagay na nagpapaalab ng ating puso. Jeremiah 23, 29, ito po nakalagay, ang sabi ay, is not my word like a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? Sabi niya, hindi ba ang aking salita ay gaya ng apoy? So kaya sabi ng Amos Road believers na to, kaya pala, habang kausap natin siya sa daan, at habang nagbubukas siya ng salita ng Diyos sa harap natin, ay ang puso natin ay umiinit. Okay? What a great privilege. Amen? Na every time na nag-take ka ng Word of God, pinapainit ka ulit nito. The Word of God can revive you. Amen? The Word of God will give fire to your soul. No? It will keep you burning. Amen? Sabi nga ng kanta, no? Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. The Word of God will keep you burning. Huwag mong i-neglect sa buhay mo ang salita ng Diyos. Okay? Kapag ka kinalimutan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, palamig ka ng palamig, hindi ka painit ng painit. Amen? Nung panahon ng Panginoon, ang sabi, many are called, but few are chosen. Amen? Sa panahon natin, many are called, C-O-L-D, and many are frozen. Amen? Bakit ang daming frozen na believers? Nandun sa isang sulok, okay, mag-isa, nanginginig, tumitigas na, okay,
Wala nang alab sa kanilang puso. Hindi na nila maramdaman ang sarap ng pagsisimba. Hindi na nila maramdaman ang sarap ng pagbuwin ng kaluluwa. Hindi na nila maramdaman ang mensahe ng awitin. Hindi sila makakanta ng tao sa puso. Hindi sila maka-express ng prayer sa Panginoon na talagang feel na feel nila ang presensya ng Diyos. Hindi na sila nakikipag-fellowship ng maayos sa believers kasi wala na yung warm. Wala na yung fire sa kanilang puso. Amen? At alam niyo po ba, sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 24, sign daw po na malapit na ang wakas. Buksan niyo po. Sign na malapit na ang wakas. Basa. Matthew 24. Okay? Verse 12. Verse 12, Matthew 24:12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Sign po yan ng second coming. Sign ng malapit ng matapos ang daigdig. Sign na nasa huling araw na tayo, huling oras na tayo. Ano yung sign? Coldness. Amen? Wala na yung init, wala na yung revival. Wala. Lahat tinatamad. Lahat inaantok. Lahat giniginaw. Lahat gustong matulog. Amen? Alam niyo ang dahilan? Kulang sa Word of God. Kulang sa expounding ng Word of God. Kulang sa exposition ng Word of God. Kulang sa exhortation ng Word of God. Amen? Kaya nung in-expound ni Jesus ang Word of God sa kanila, ang sabi nila, kaya pala, nag-iinit ang puso natin nung nakikipag-usap siya sa atin. Okay? Mga Kristiyano, nakakalungkot. No? Nasa atin ang lahat ng pribilehiyo na uminit ka sa Panginoon. Dahil nasa iyo ang 66 books. Nasa iyo ang banal na kasulatan. Pero hindi ka umiinit, mas lalo kang lumalamig. Alam niyo kung bakit? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Amen? Mas nagbababad ka ng oras mo sa mga social media. Mas nagbababad ka ng oras mo sa gadget kaysa sa salita ng Diyos. Mga kabataan, ang daming monster sa cellphone nyo. Napakarami pong monster dyan. Imbes na Word of God ang basahin mo para uminit ang kaluluwa mo, ang ginagawa mo kung ano-anong mga application ng games dyan, lahat nandyan. Puro laro. Yung mga laro na patayan, na pag namatay ka, pwede kang mag-resurrect. Na kapag ka namatay ka, may reserve ka pa namang 10 buhay. Okay? At pwede kang kumuha ng power doon sa isa mong buhay at mag-resurrect ka ulit. At akala siguro nila, pagka namatay sila, ay pwede pang mag-resurrect dahil may another ka pang buhay. Hindi na po. Tatandaan natin na ang buhay natin ay iisa. Ang resurrection na po natin, it's either by rewarding sa Panginoon, di ba? Or resurrection pag hindi ka ligtas sa eternal damnation in hell. Okay? Hindi po ang buhay ay 9 or 10. Nilalagay kayo ng mga online games na yan, pinapaniwala kayo na pwede kang lumusob ng lumusob, pwede kang magpakamatay. Bakit? Kasi pwede ka namang, may buhay ka pa namang reserve eh. Amen po. Alam nyo na yung sinasabi ko. Inuubos ng mga gadget na yan ang oras nyo. Okay? Pero ang Bible nyo, di nyo binabasa. Nakakahiya naman kayo. Amen? Nakakahiya naman. Nasa iyo ang lahat ng privilege na matuto. Paano pala kung hindi si Jesus sumama sa kanila dito sa dalawang to?
at hindi in-expound yung scripture. O di, habang naglalakad sila, tuloy-tuloy ang paniniwala nila, ang lagi nilang sinasabi, sayang, naniwala pa naman tayo na ngayon yung araw na magre-resurrect siya. Sayang, naniwala pa naman tayo na siya yung magtutubo sa Israel. Di ba yun ang sabi nila sa verse 20? Sayang, di ba? And we believed, we trusted na siya ang magre-redeem sa Israel. Sabi ng Panginoon sa kanila, may nabago ba? Yun pa rin naman Di ba? Slow of heart lang kayo to believe. Amen? So, Jesus walked with them, Jesus warned them, and Jesus walked with them. Tingnan nyo sa verse 25. Okay? Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Pambihira, kare-resurrect lang ni Christ, pinagtrabaho na. Pinagturo ng katakot-takot na turo mula kay Moses hanggang sa Malakay. Matindi to, 39 books. Amen? At ang makita niyo dyan, napaka-workaholic talaga ni Jesus. At isa pang mapatunayan niyo dyan, na pagka ang Panginoon talaga ay gusto niyang turuan tayo, no? Hindi siya nag-aatubili kahit abuti ng ilang oras at ilang books ang buksan niya, gagawin niya para lang matuto tayo. Amen po? Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa kanila. Verse 29. Okay? 28. And they drew nigh unto the village whither they went, and he made as though he would have gone farther. Okay? Pinagmukha ng Panginoon sa dalawang ito na siya'y maglalakbay pa ng malayo. Okay? So gusto ng Panginoong isipin ng dalawa na malayo pa ang lalakbayin nito ano kaya kung patuloyin na lang muna natin sa bahay natin? Kaya sabi ng Panginoon, sige, maglalakbay pa ako, malayo Sige, paalam Pero sabi ng gabi na, magagabi na, verse 29. And they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening. Okay? And the day is far spent, and he went in to tarry with them. Ganun po ang kagandahan na ugali ng Israelite. Okay? Kapag ikaw ay may bisita, kapag ikaw ay mayroong kausap sa daan, na sa tingin mo ay mapapahamak siya or aabuti ng gabi sa daan, tungkulin mo yan na ikup-kupin na lang muna siya, patulugin sa bahay mo. Amen? Kasi kung cargo di konsensya mo yan, na hinayaan mong umalis at napahamak sa daan, cargo di konsensya mo. Kaya ang ginawang dalawa, malayo pa pala ang paglalakbay mo. Sige, mag-stay ka na lang muna sa amin. Hindi pag-stay, ito nangyari, 30. Okay? And it came to pass as he sat at meat with them, he took bread and blessed it and brake and gave to them, and their eyes were open. Ayan. So natupad ang purpose ng Panginoon na i-expose ang kanyang sarili sa kanila. Amen? So napaka-workaholic po ng Panginoon. And he worked with these disciples. Okay? So, tatandaan natin, sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 6, God is working with us. Huwag mong akalaing ikaw lang ang nagwo-work. Hindi lang ikaw ang nagwo-work. Hindi lang ikaw ang napapagod. Okay? Tingnan niyo po, 1 Corinthians chapter 3. Basa. Kaya nga, mahiya ka kung di ka nagwo-work para sa Panginoon. Mahiya ka kung wala kang ginagampan ng trabaho sa church. Mahiya ka. Okay? 1 Corinthians 3, verse 6 hanggang 9. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Pansinin nyo Kasama ba ang Diyos sa nag-work? Yes! Si Apollos, si Paul ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig.
Pero ang Diyos, kasali din. Siya ang nagbibigay ng paglago. Amen? So kaya kayong mga Pablo, gampanan nyo lang ang pagdidilig. Dahil may mga Apolos, nagagampanan din nila ang pagdidilig. Amen? Pero ang Diyos ang magbibigay ng paglago. Verse 7, so then, neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Now, he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward. Yan, pansinin niyo po kapag ikaw ay involved, may reward ka according to his own labor. Tingnan niyo sa verse 9. For we are laborers together with God. God is laboring together with us. So kaya wag mo sabihin, Pastor, kayo na lang dyan. Mga kapatid, may ilan naman dyan, Pastor, na tutulong. Di ba? At least may katulong ka. Hindi po. Lahat tayo dapat mag-work kasi ang Diyos nag-work din. Amen? Pag ikaw ay member lang sa church, sa pangalan lang, okay? Kakahiya ka. Amen? God must work with us. Mula sa pastor, mula sa mga Pablo hanggang sa mga Apolos, mag-work tayo. Amen? Alam nga namang yung nagtanim, siya pa magdilig. At siya pa rin ang magbigay ng paglago. Amen? Dapat lahat may ginagawa. Naintindihan? Kumusta mo sarili mo? May ginagawa ka ba? Maghanap ka ng magagawa. Amen? Ang daming gagawin sa church. Ang daming gagawin. Pastor, pandemic Di ba? Bakit? Wala bang magagawa pag pandemic? Ang daming magagawa. Amen? Ang daming magagawa. Ikaw ay may Holy Spirit sa puso mo. Amen? Ito na nga, pwedeng na nga magpalaganap ng salita ng Diyos dahil ang daming mga nalulungkot Diba? Ba't di ka mag-soul winning? Ba't di ka mag-share ng salita ng Diyos? Ba't di ka mag-live? At mag-share ka ng Ebanghelyo? Takot ka ba? Diba? Nagla-live ka nga ng ang nakaharap ay ewan ko. Kayang mag-live sa ibang bagay, hindi kayang mag-live para sa Panginoon. Amen? Live tayo mga kapatid. Dito, may traffic po dito. Live tayo. Traffic. Ila-live mo yon. Live tayo. Dito tayo sa, ganda na ulap. Ila-live mo yon. Diba? Live tayo. May ilog dito. Ang ganda. Live tayo. Kuhaan mo. Ba't di ka mag-live? 5 minutes po, live. Mag-share lang po ako ng natutunan ko. Sabi ko sa anak ko kahapon, Nak, marunong ka na mag-share ng gospel? Sabi niya, hindi. Sabi ko, pero safe ka. Opo. Paano ka na safe? Alam mo ba kung paano? Sabi ko, ikukwento mo lang. Sa pag-share naman, hindi mo kailangang maging peke. Hindi mo kailangang mag-invento Kung ano lang nangyari sa'yo, ikukwento mo lang. Okay? Kasi tayo yung mga witness. Pag sinabing witness, ang witness, sinasabi sa kanya, yung narinig mo lang, yung nakita mo lang, at yung nalaman mo lang, nothing but the truth. Okay? So kung ano lang nakita mo, ako po kasi, tinanong ako, hindi ko alam dati na ako'y makasalanan. Pero sinel sa akin, binasa ito, punto mo lang. Di ba? Yun din ang i-share mo sa iba. Mahirap bang gawin yon? Hindi mahirap. Basta totoo. Amen? Anong sabi ng bulag sa John chapter 9? Sabi ng mga Hudyo, paano ka nakadilat? Sino nagpadilat sa'yo? Ikaw ba talaga yung bulag na since birth? Sabi ng bulag, oo, ako yung bulag since birth. Paano ako nakadilat? May isang lalaki na nagdura, kinuha yung putik, pinunas sa mata ko, at ako'y nakadilat. Kung anong pangalan niya, di ko alam. Kung propeta siya o makasalanan, di ko alam. One thing I know. Ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na. Ganun lang. Sinabi niya lang kung anong katotohanan.
Tawagin ang magulang. Di ba? Sabi naman ng magulang, sabi ng mga Hudyo, anak mo ba talaga to? Opo. Kayo ba talaga magulang nito? Opo. Sinilang nyo ba talaga tong bulag? Opo. Paano siya nakakakita ngayon? Sabi na naman ng magulang, malaki na siya. Siya na lang tanungin nyo. O balik na naman sila sa bulag. Nakulitan yung bulag. Sabi niya, kayo din ba'y gustong maging disipulo niya? Nagalit yung mga Hudyo. Amen? Ang kulit eh. Nothing but the truth lang naman eh. Naintindihan mga kapatid? Their problems, their privileges, panghuli, their proclamation. Tingnan niyo po ang nangyari. The same hour, nung nakilala nilang si Jesus ang kausap nila, si Jesus ang bisita nila. Anong ginawa nitong Amos Road believer? Tingnan niyo po. The same hour, verse 33. And they rose up the same hour. Gabi yan, di ba? Gabi. They rose up the same hour and returned to Jerusalem and found the 11 gathered together and them that were with them, saying, the Lord is risen indeed and hath appeared to Simon. And they told that what things were done in the way and how he was known of them in breaking of bread. Walang sinayang na panahon tong dalawang believer na to. Hindi pa sila nagpapahinga niyan. Naglalakad sila, tapos nakauwi, sinama nila si Jesus sa bahay nila. Okay, pero nung nag-vanish ang Panginoon, nawala ang Panginoon sa kanila, nakilala nilang si Jesus yon, the same hour, bumalik na agad sila sa Jerusalem at ibinalita sa 11 disciples na si Jesus talaga ay tunay na bumangon. Amen? We serve a risen Savior. Amen? They proclaim the risen Christ. Verse 34. Okay? They proclaim the risen Christ. Believers, you should proclaim Jesus is risen. Jesus has risen from the dead. Amen? Pangalawa, they proclaim the restoring Christ. Restoring Christ. Bakit? Sabi diyan sa verse 34, the Lord is risen indeed and hath appeared to Simon. Sino si Simon? Si Simon itong nagkanulo kay Jesus. Amen? So, hindi lang pala si Amos Road believer ang ni-restore ni Jesus sa kanilang lack of faith, lack of sight, and lack of knowledge. Pati pala itong si Simon, nag-appear si Jesus kay Simon para i-restore din. Kasi si Simon ay kinanulo niya si Christ, di ba? So, nagpakita si Jesus kay Pedro, naalala niyo sa John 21, na siya ay namalakaya, walang nahuli. Tapos, sabi ni Jesus, ihagis niyo sa kanan, nakahuli. Pagdating doon sa pangpang, mayroong inihaw ang Panginoon. Okay? Tapos, nung kainan na, sabi niya kay Pedro, mahal mo ba ako higit sa mga to? 3 beses. Amen? So, yun po ang way ng Panginoon para i-restore si Peter. Okay? So, they proclaim the restoring Christ. Mga kapatid, ibalita natin na si Kristo ay buhay. Ibalita natin na si Kristo ay nagbibigay ng second chance. Sa mga nanlalamig at sa mga nanghihina, nagre-restore ang Panginoon. Amen? And they proclaim the revealed Christ. Tingnan niyo sa verse 35. And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread. Okay? Tingnan niyo po ang Panginoon ay pinoclaim nila, no? Na ang Panginoon ay ni-reveal niya ang kanyang sarili sa mga taong ito. Okay? They proclaim the restoring Christ, and they proclaim the revealed Christ. They also proclaim the returning Christ. Christ is risen, and Christ will return someday. Amen? So, yan po ang ating trabaho ngayon. Okay? Pasasaan ba ang ating hinihintay na matagal na rapture? Amen? Ay mangyayari. In a moment, in the twinkling of an eye,
at the last trump. Diba? For the trumpet shall sound, and we shall be changed. Amen? Kaya be ready. Habang wala pa yan, keep on telling people about Jesus. Okay? Kung paminsan-minsan, Amos Road believer ka. Okay? Kung paminsan-minsan, merong lack of faith. Pero okay lang. Sa Panginoon, safe ang magkamali. Pag inamin mong nagkamali ka, kaya kang i-restore ng Panginoon. Yung mga lack of faith dati ay nagiging productive pag sila'y sumuko ulit sa Panginoon. Amen? Oo. Isipin mo, yung mga dating di nagsusolo na. Bakit? Kaya silang i-restore ng Panginoon. Okay? So, welcome back, Brother June. Ganda ng boses, di ba? Amen. So, patunay yan, ang Panginoon ay nagre-restore. God bless you all. Be strong always, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Kagaya po ng Amos Road believers, sometimes or many times, kami din po ay lack of faith, lack of understanding, lack of sight. Subalit, dahil po kayo ay Panginoon na nagbibigay lagi ng privileges sa amin na bumangon, privileges na magamit ang aming nag-iisang buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong banal na salita na patuloy na sasaway sa amin, nagko-correct sa amin, at nag-i-empower sa amin. I-bless mo pang bawat isa, at ikaw po, Ama, ang gumamit ng mensahe na nawa ay ang bawat isang nakarinig ay mag-response, Panginoon. Nasaan man sila, alam ko, Lord, na ang pangangaral ng iyong salita ay di mawawala ng kabuluhan. Kayo po ang gumamit ng mensaheng ito, at nawa maging willing ang bawat isa na isabuhay ang mga katotohanan ito, Panginoon. Sa namin pinagkakatiwala ang natitirang gawain sa maghapong ito, at panalangin po namin ang mga kapatiran na nangailangan po ng kagalingan doon sa may physical na karamdaman, at ganun din po ang batang si Teredon, Panginoon, ikaw pa magbigay ng kagalingan sa kanya. Sa aming pong mga bisita, Panginoon, patuloy mo silang palaguin sa pananampalataya. Salamat po, Diyos, sa iyong katapatan. Sa iyo po ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. So, ngayon po ay ating palakpakan ating mga naging bisita. Salamat sa Panginoon sa inyong oras. At ngayon po ay April na, no? Doon sa mga nagsi-celebrate ng birthday ng April, happy birthday sa inyo. At I hope na kayo po'y bigyan pa ng Panginoon ng marami pang edad, taon sa inyong buhay. Okay? Sa mga naka-attend po online, please send your pictures, your selfie. Huwag pong kalimutan para maitama po natin yan sa ating pag-post ng attendance mamaya. Okay? So God bless you. 2:00 po ang ating service, no? 2:00 dahil 6:00 ay may curfew. Okay? So official na po ba na extend ng 1 week ng ECQ? Official 'yon. Okay, so extended po ng 1 week. So please stay safe, stay healthy. While fake news are everywhere, good news matters. Striving together as one this 2021. Paalam.